Ito ho muna si Doc Edsel Salvania dahil ang DOH po ay naglabas ng abiso sa mga tao pong, sa mga Pilipinong gusto hong magtungo ng Japan dahil daw po sa pagtaas ng kaso ng influenza doon. So influenza, maliban po sa influensya ng politika. Hindi, iba yun. Okay? Oo. Mga kapatid, influenza, pag-usapan po natin dahil mismo ang ating mga tahanan ay may mga baka hindi nyo ho alam, yung pong palang trangkaso ng inyong kasama sa bahay ay influenza na. Tama. Ano ho ba itong influenza ito, girl? Nako, simple terms, trangkaso, pero para mas mag-explain sa atin po yan, itong ang patuloy na pagtaas ng kaso ng influenza po sa Japan at maging dito sa Pilipinas. Kasama po natin ngayong umaga, Dr. Edsel Salvania. Good morning po, Doc. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood. Oo. Matapos nga po itong pagkamatay ni Meteor Garden star Barbie Hsu, lumabas din po ang mga balita na tumataas daw po ang kaso ng influenza sa Japan. Maging dito po sa Pilipinas, ito po ba ay dapat ikabahala na natin? Yun po bang kaso na tumataas ngayon sa Japan ay kapareho po ng kaso rin dito sa Pilipinas? Well, yes, itong trangkaso, actually, meron talaga tayong tinatawag na flu season. No? Yung influenza, this is a virus. Marami siyang mga strains, yung influenza A, influenza B, tapos yung influenza A, meron pang H3N2, H1N1, mga ganyan. Pero ang alam natin sa influenza o trangkaso, yung flu season is usually between November until March yan. Kasi lalo na dun sa mga bansa na may winter, in general, na malamig. So, nasa loob yung mga tao, mas madaling mag-transmit ng respiratory viruses. At bagamat, in general, pag nagkaroon ka ng trangkaso, tapos healthy ka naman, makaka-recover ka, yung mga matatanda at yung may mga kapansanan, mga comorbids, pwede itong maging deadly, kagaya nga yun nangyari dito kay Barbie Hsu. Ito po bang tumama na nasakit, itong influenza kay Barbie? Nag-cause daw po ito ng pneumonia. Explain po natin kung ano exactly nangyari kasi nababahala ang marami po sa atin ngayon. Yes, so actually yung reports medyo iba-iba, no? So kailangan nating suriin. Kung ang nangyari sa kanya, yung tinatawag na influenza pneumonia talaga, in other words, yung virus mismo ang nag-cause ng infection sa kanyang baga, nangyayari po talaga ito. Kung iisipin natin yung COVID, di ba? Yung mga namatay sa COVID, nagkaroon ng severe viral pneumonia, yung iba dyan, at pwedeng mag-progress. So ganun din yung influenza. Bagamat hindi siya kasing nakamamatay compared to COVID, pwede rin niyang gawin yung ginawa ng COVID sa ating baga. So yun yung tinatawag na viral pneumonia. On the other hand, kung hindi ka naman magkakaroon ng viral pneumonia per se, kasi yung ibang tao hanggang nasa throat and nose lang nila yung lungs, so umabahing lang, umuubo, pero wala namang pneumonia, dahil bugbog sarado yung katawan mo dun sa virus, mas tumataas yung risk na pwede kang magkaroon ng bacterial pneumonia pagkatapos mong magka-trangkaso. Naintindihan mo ba, Cha? Yun ang sinasabi niya pagka medyo napabayaan ng trangkaso na uuwi sa pneumonia. Doc Edsel, para ho mas maintindihan natin, ano ho ba itong mga letrang ito? Influenza A, B, C, meron pa nga D. Ano ho ba itong mga letrang ito? Yes po, Manong Ted. So, yung mga types of influenza yan. Meron yung influenza A at saka yung B. Yung C at D medyo rare, mas nakikita yan sa mga hayop, hindi sa mga tao. Pero ang pinaka nakakatakot na influenza ay yung tinatawag na influenza A, na siya ang pinaka-common dahil ito yung pwedeng magdulot ng tinatawag na pandemic influenza. Itong influenza A kasi, medyo messy kasi yan. Yung kanyang genome, yung kanyang DNA, pwedeng or RNA pala, yung kanyang yung parts niya may 8 pieces of genetic material yan at pwede yan maghalo-halo. Kumbaga parang yung variant ng COVID. At minsan nakaka-jackpot siya, nagkakaroon ng tinatawag na pandemic na influenza. Sa ngayon, yung nangyayari dito, yung seasonal influenza, pangkaraniwan, kaya nagbibigay tayo ng bakuna. Pero dahil nga bagamat in most people nakaka-recover naman, pwede pa rin ito maging deadly dun sa mga at-risk population. Opo. Yun ho bang flu vaccine, ito ho ba ay dinisenyo para ho dito sa type ng influenza na binabanggit ho ninyo, Doc?
Well, hindi natin alam eksakto kung anong klaseng influenza yung kay Barbie Sue. No? Most likely influenza A yan, pero yung actual type, yung whether H1N1 siya or H3N2, kailangan nating i-sequence yung virus dyan. So, hindi masyadong clear. Pero sa ngayon, wala namang reports na may bagong strain ng influenza na umiikot sa community. Meron tayong naririnig sa US, yung mga avian flu, ganun, pero pa isa-isa lang yon. So most likely, yung outbreak ngayon sa Japan is really just yung seasonal influenza at minalas lang talaga na tinamaan itong si Barbie Sue dahil siguro medyo may problema yung immune system niya or meron siyang ibang sakit, kaya napuruhan po talaga siya. Hindi, what I'm asking is, ito hong influenza vaccine, Doc, na itong flu vaccine na available sa Pilipinas, yan ho bang vaccine na yan ay nakadesenyo para nga dito labanan ng influenza A? Yes po, Manong Ted. Although marami kasing strain ng influenza A. So each year, pinag-aaralan kung ano yung most likely na magiging strain ng influenza na lalabas. And in general, it's anywhere from 30 to 70% effective. Pero ang pinakamagandang effect ng pagkuha ng bakuna against influenza, lalo na yung seasonal influenza, is bumababa yung risk na maging severe ito. Okay. Doc, kasi po, ito lang po, sa case study, no, isang example, meron kang pasyente sa bahay, nilalagnat siya, you are monitoring the temperature, at binibigyan mo ng paracetamol, no? And then meron pang ibang mas malakas na paracetamol, napapansin nyo, nawawala ang lagnat, then babalik, nawawala, then tumataas, umaabot ng 40 yung kanyang lagnat. So, obligado ka nang dalhin din sa ospital kasi nga baka ito dengue o anuman. And then sasabihin ng ospital, influenza A ang tumama sa kanya. Sa ganun po mga sitwasyon, ano ho ba ang inyo pong guidance po sa mga tahanan kapag meron na pong mga lagnat ang ating mga anak o tayo po mismo dito po nga sa para po doon sa komplikasyon na maaaring ibunga ng influenza sa isang pasyente? Yes, Manong Ted. So, very important talaga na maging bantayan natin, lalong-lalo na yung mga matatanda at yung mga comorbid conditions dahil ang risk nila na magkaroon ng influenza pneumonia or post-viral pneumonia ay mas mataas kesa dun sa regular person. So ano ba yung babantayan natin na pwede na talaga tong lumala? Unang-una, parang yung sa COVID rin, kung nahihirapan huminga, kung hindi talaga nawawala yung lagnat, mataas na lagnat, at kung meron po tayong pulse ox, kung bumababa below 94% yung oxygen saturation, kinakailangan na po talaga yan dalhin sa ospital. Opo. Yung pong Doc, yung pong gamot dito, hindi nga po, yung paracetamol, tumatalab siya ng ilang oras lang and then pabalik po. Kasi po ito ay viral. So, paano po ginagamot yung Doc? Yes po, Manong Ted. So yung paracetamol, para sa lagnat lang yan, symptomatic relief ang tawag. Meron po tayong gamot sa trangkaso na antiviral po. Ang pangalan po nito, oseltamivir. At available po ito sa Pilipinas, pero kailangan siyang simulan as soon as possible. Bagamat hindi naman namin ito binibigay sa lahat ng tao dahil usually naman kung healthy ang tao, nakaka-recover naman, yung sa mga matatanda at yung may mga comorbid conditions, binibigyan po namin para ma-decrease po yung risk na mag-progress yung virus. Opo. At Doc, wala itong pinipiling edad, Itong, kumbaga, hindi lang po ito sa mga nakatatanda, pati po mga bata, mga teenager, mga nasa elementary, kapag tinamaan din itong uri ng influenza, ay baka po tumuloy sa sa pneumonia. Yes po, Manong Ted. Actually, ang recommendation po ng WHO is lahat po ng tao ay kumuha ng yearly influenza vaccine. Kasi kahit hindi ka nandun sa high risk, di ba pag nagkatrangkaso ka, bagsak ka talaga, hindi ka makatrabaho, hindi ka makapagsalita. So yung risk-benefit sa pag-aaral, mukhang okay po talaga na i-recommend na ibigay sa lahat, mga bata, mga matatanda, mga healthy, mga hindi, aside from the fact na pwede kang manghawa ng tao na nasa high-risk population. So very important po yung recommendation po na dapat lahat ng tao, wala pong pinipili, kung gusto nyo, pero mas importante rin, i-recommend po ng mga doktor katulad namin na every year kumuha po tayo ng influenza vaccine. Opo. Doc, doon po sa mga tinamaan ng severe COVID, nitong COVID pandemic,
meron ba pag-aaral na nagkakaroon na po ng permanent damage sa baga ng tao at kapag tinamaan ka na ng influenza, madali na po kumbaga mas prone ka na sa pneumonia? Well, in general po, hindi naman ibig sabihin na pag nagkaroon ka ng COVID na kahit severe pneumonia, medyo alanganin ka na talaga. Pero may mga tao nagkaroon ng COVID, lalong-lalo na yung tinatawag natin na long COVID, na may damage po talaga yung kanilang lungs. At kung mangyari po yon, mas mataas po talaga yung risk na magkaroon ng viral pneumonia kung nagkakaroon ng viral infections katulad ng flu, ng RSV, at mga iba pang viruses. Okay, ba't ba namamatay ang tao sa pneumonia? Yes po, Manong Ted. Kasi yung pneumonia yan, pag sinabi mong pneumonia, general term po yan. Pwedeng viral, pwedeng bacterial, pwedeng fungal pa nga. Pero ang infection na nagdudulot ng pneumonia, ang nangyayari is dahil iniisip ng katawan mo na naku, may virus or may bacteria doon sa loob ng lungs, syempre hahabulin niya yon. Maglalabas siya ng mga white blood cells, maglalabas siya ng mga panglaban ng katawan. Problema, di ba, for instance, pag nakasinghot ka ng hindi maganda, gumagawa ka ng mucus, di ba? Para maprotektahan yung airway. Ganun rin yung nangyayari sa loob ng lungs, naglalabas ng mucus. Kung masyadong marami, nababara yung lungs natin, dun nag-i-exchange ng oxygen. Kung masyadong maraming area ng lungs ang na-flood nung mucus at nung mga white cells, mga inflammatory cells, hindi tayo makapagkuha ng sapat na oxygen sa ating dugo. At pag nangyari ito, mamamatay ka talaga. Ano ho ba meron ho bang mga test para malaman mo ang kapasidad ng iyong lungs, kung healthy to o hindi? Yes po, Manong Ted. Actually, meron yung mga formal test tinatawag na pulmonary function test. Pero in general, ang masasabi, yung sintomas na mararamdaman mo kung hindi ka nakakuha ng sapat na oxygen is mahihirapan ka talagang huminga. And yun nga, kung may pulse ox ka, pwedeng i-check. Kung below 94%, baka tuloy-tuloy na po yan. So important po talaga makipag-ugnay sa inyong doktor. Yun hong binabanggit nyo bang gamot kanina para po dito sa influenza na sa pneumonia ito? Yan ba'y available over the counter o yan po yung prescription drug? Prescription drug po siya, Manong Ted. Ang pangalan niya ay Oseltamivir. Isa lang po yung brand niyan sa alam ko, yung tinatawag na Tamiflu po. Okay, sige po. So sa ngayon, sir, ang inyo pong monitoring sa Pilipinas, itong flu season pa rin po ito. Kumbaga, hindi po ito pandemic na influenza. Yes po, Manong Ted. Usually hanggang March po yan yung ating flu season at yun nga, magsisimula na naman ulit mga September, October. Bagamat pa ilan may nakikita kaming flu throughout the year po. Okay, sige po. So again, ang pananggalang dito ay kailangan pangalagaan po ang ating pangangatawan. O pagpapalakas ng immune system. Lalo na doon sa mga sa mga may comorbidities. Oo, nasa yung ating vulnerable sector. Pero Doc Edsel, nitong mga nakaraang linggo may balita po kasi ng shortage sa flu vaccine. Kamusta na po yung supply natin dito sa Pilipinas? Yes, Manong Ted and DJ Chacha. Ito yung flu vaccine kasi, mas maganda kukunin mo talaga yan bago mag-flu season. Hindi na siya effective, Doc, pag ngayon? Nila yan. Well, it will take 2 to 4 weeks. So, kumbaga, halos March na yon, hindi na siya mahahabol. Kaya ngayon, usually, hindi na masyadong maraming ang nagbibigay ng flu vaccine ngayon at mababa na rin yung supply kasi usually binabagsak po nila yan bago mag-flu season. Okay, sige po. So, Doc, muli kaming tatawag pag meron kaming dapat na malaman para makapagbigay po tayo ng tamang informasyon sa ating mga kababayan. Salamat po, Doc Edsel. Maraming salamat po, Manong Ted. Ihabol ko lang po, aside from yung vaccine po, ang paggamit po ng mask, makakapagbawas rin po ng risk na mahawa at maging severe yung ating influenza. Yes, sir. Salamat na marami again, Doc. Mabuhay po kayo and God bless you more. Salamat, Doc. Thank you. Stay safe po. Dr. Edsel Salvania, infectious disease expert, mga kapatid.